Yung 21 medicines na kasama dito sa PhilHealth Consulta, na carried over lang din po sa PhilHealth Yakap. So available po yung 21 medicines na yon na binanggit po natin sa PhilHealth Yakap. Okay. Opo. Ngayon, because of the introduction ng PhilHealth Gamot, dito sa NCR, nadagdagan po natin yung 21 medicines with additional na 54. A total of 75. Okay. Opo. And we, NCR? dito po sa NCR. So, Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Napansin ko po dun sa mga laboratory tests, ano po, hindi kasali dito yung mga, like for example, kung kailangan mo ng angiogram, wala ka doon. Hindi ka. wala Kasama po. ba ito sa package naman ng PhilHealth? We have to remember that the Yakap program ay ang ating tugon para sa primary healthcare and dun sa preventive and promotive measure. Okay. Pero ibang usapan naman, for example, that you have to be confined or admitted sa isang accredited hospital, ibang benepisyo na papasok yan. Yan na po yung curative, yan na po yung tinatawag natin ng mga all-case rate packages. Okay. Nasakop din ng PhilHealth. Yes, Okay. opo. Yung binabanggit natin na angiogram, which is expensive, papasok naman yun Dun sa curative care. Pag halimbawa na ospital po kayo, Okay. curative na yun eh. Okay. So, that would be the time na papasok na po yung mga benepisyo doon ng ating all-case rates. And para sa kaalaman po, again, we have already increased our benefit packages sa all-case rate natin, sa mga inpatient benefits. So, we have increased by 30% nung taon 2024. Okay? Then, itong taon na 2025, another round of increase. So, on top of the 30% increase, nag-increase pa tayo ng 50%. So, that's equivalent to 95% increase. Kasi halimbawa, dengue fever, yung dating 10,000 pesos, nag-increase ng 30%. So, plus 3K, naging 13,000. Pero nag-increase again ng 50%. So, ano yung 50% ng 13,000? It's 6,500. So, naging 19,500. Meron din tayong mga rationalized case rate, which means na more than 95% pang increase, tulad ng severe dengue na from 16,000, it has increased more than 100%. So, it's 47,000 na po. Ito po, Miss Annie, yung ischemic heart disease, no? From 30,300, yung percutaneous coronary intervention or yung heart attack, umabot na po up to 523,000 yung ating benepisyo. Fibrinolysis from 30,000, umabot na po sa 133,500. So tumaas na po yung ating benepisyo. Okay. Going back, Sir Mon, doon sa scope of services and of course, kung saan ito po pwedeng matagpuan, paki-clarify nga, you made mention a while ago na kung magpapa-check up ka sa Yakap Clinic, mayroon din gamot. But yung pagbibigay ng gamot, hindi pa ito doon sa kabuuan ng Pilipinas, dito lang yung sa NCR. Let's clarify that once and for all. Ang Yakap, buong Pilipinas na ba ito? Kaya na ba nitong marating yung mga far-flung and geographically isolated areas of the country? O ilan pa lang? Anong mga lugar ito? Baka mamaya i-announce natin ito, you can go to the Yakap para makapagpa-member, pero hindi naman pala available sa kanila. Sige nga, Sir Mark, please. Okay. Brief history lang po, o background pala, patungkol po sa primary care health service ng PhilHealth. We started with PhilHealth Consulta. Okay. Naalala niyo yung PhilHealth Consulta. Yes. Yun po ay PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama. Now, we have rebranded it. Yung PhilHealth Consulta, naging PhilHealth Yakap.
first of all, we have rebranded it kasi mas dumami na po yung ating benepisyo kasi na-incorporate na rin dito yung PhilHealth gamot, na-introduce na rin natin dito yung cancer screening test po natin. So lahat po ng mga PhilHealth Consulta facilities, na-convert lang po siya into PhilHealth Yakap. So ongoing po yung primary healthcare services natin all over the Philippines. Okay. When it comes to the services na kasama sa PhilHealth Consulta, ginawa lang po natin siyang PhilHealth Yakap at dinagdagan natin ng benepisyo. Okay. Yung 21 medicines na kasama dito sa PhilHealth Consulta, na carried over lang din po sa PhilHealth Yakap. So available po yung 21 medicines na yon na binanggit po natin sa PhilHealth Yakap. Okay. Opo. Ngayon, because of the introduction ng PhilHealth gamot, dito sa NCR, nadagdagan po natin yung 21 medicines with additional na 54. A total of 75. Okay. Opo. And we, NCR? dito po sa NCR. So we have initially launched it here sa NCR para matest natin yung ating system. Because meron pong medicine allowance na binibigay yung PhilHealth sa ating mga Yakap beneficiaries. Okay. So, ang Yakap is all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. They can go to the Yakap Center at magparehistro, magpa-register. Okay, ano yung mga qualification para makapagparehistro? Hindi ako member, wala akong alam. Halimbawa, pupunta ako sa Yakap Center para Yakap Clinic para magparehistro. Mayroon bang kukunin sa akin ng mga requirements? Halimbawa, magsasakayan at wala naman silang mga kaukulang mga dokumento sa iba't ibang mga lugar ng bansa. Ano po ang pwede natin sa ilalim po ng batas ng Universal Healthcare Act, may nakalagay dun yung isa yung population coverage that all Filipinos shall be covered by Universal Healthcare. So yung pinaka-requirement talaga para makasali ka sa Yakap ay dapat PhilHealth member ka. Kasi ang importante rito, hihingiin lagi sa'yo ng Yakap facility yung iyong PhilHealth ID number. And the only way na makakuha ka ng PhilHealth ID number, dalawang paraan. It's either magpa-member ka or ikaw as a qualified dependent ay dapat ma-declare ka ng iyong magulang as a dependent. Or halimbawa naman, unemployed na yung housewife ka, dapat ma-declare ka ng iyong asawa as a dependent. So that's the only way para makakuha ka ng PhilHealth ID number. As a member or as a declared qualified dependent. Kung halimbawa, senior citizen siya. Definitely, pag senior citizen, nasa ilalim din ng batas natin that Filipino senior citizens shall be covered by PhilHealth, which also was reinforced ng Enhanced Senior Citizens Act na dapat declared, covered ka ng PhilHealth. So yung ating mga senior citizen, kung hindi na po sila, kung kung retirado na o pensionado, or even they are unemployed pero senior citizen sila, they have to register themselves as a PhilHealth senior citizen member. Okay. Let's talk about the sustainability of this program because nakikita natin, napakaganda, ha? Imagine, may sakit ka o wala kang sakit, you can go to the Yakap para makapagpa-check up ka sa doktor. At kung kinakailangan, mag-lab test ka, libre din yun. Pagkatapos nun, bibigyan ka ng gamot. And then, this is all over the Philippines. Yes. They can go there anytime na para makapagparehistro. Once and for all, sama niyo po sa panawagan niyo doon sa ating mga mamamayang Pilipino na they have to go na kasi napaka-importante nitong programa na ito. Ano yung sustainability? Mayroon ba kayong of course, sa mga programang tulad ng PhilHealth Yakap, ito ay pinag-aaralan. Meron tayong actuarial studies na ginagawa rito bago natin inilulunsad yung mga ganitong klaseng programa. So kasama rin po dun yung financial sustainability. And that's also part po sa tatlong dimensions ng universal healthcare. Meron tayong una kasi yung population coverage na dapat lahat ng Filipinos covered. Second, yung service coverage. As I've said kanina, kasama po from promotive, preventive, curative, rehabilitative, palliative care, dapat maibigay natin na serbisyo. And lastly, financial coverage. That's correct. Opo. Okay. So sa financial coverage, ano ba yung ultimate objective ng PhilHealth para sa lahat ng Filipino?
kung maaari, wag na po sila magbayad sana sa ospital. That's why we have introduced the no balance billing policy, the zero We will be co-payment discussing policy. that sa susunod, yung no Opo. balance billing policy, because it's a very important issue, Opo, Sir opo. Mon. Okay. So, What as do to you the want to the sustainability tell ng the pondo public? po, Okay. ano naman po siya, talagang siya, sustainable, kasi hindi naman po natin gagawin at hindi natin halimbawa, hindi tayo mag-increase ng benefits or hindi tayo Nababawiin mo in maglulunsad. the long run. Opo. Okay. So, ang gusto nga po natin ngayon is mapakinabangan na po natin yung ating mga PhilHealth yakap. Okay. Opo. Okay. Quickly, Sir Mhm. Mon, ano yung iyong panawagan sa ating mga kababayan Pilipino patungkol dito sa proyektong ito? Yes, Thank you very much. sa ating mga kababayan, nadyan na po ang Universal Healthcare, and ang PhilHealth po, inilunsad na po yung PhilHealth Yakap, Yaman ng Kalusugan program, wherein kahit wala pa po kayong sakit, malusog po kayo, pwede na po kayo magpa-check up. Ano bang layunin nito? Of course, gusto natin yung ating bayan ay mananatiling malusog po. Kasi tandaan natin, health is wealth, napakamahal magkasakit, at gusto natin early detection, no? Prevention is better than a pound of cure. Para kung malimbawa na check po natin na may karamdaman yung isang member, at least maagapan po natin at mapapagaling pa po natin. Tandaan natin na it all starts from health, no? And hindi natin magagawa yung mga pang-araw-araw na gawain po natin, yung hanap buhay natin, at without the tamang kalusugan. So, pangalagaan po natin yung kalusugan natin through PhilHealth Yakap. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!